Welcome back sa ating munting YouTube channel. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang po sa Ka-Amazing Farming. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, mga subscriber ko sa aking munting YouTube channel, share ko lang po sa inyo ang aming mga ginagawa ngayon. So nagpapaparaton po tayo sa ating talong kasi ang ating talong ay bansot na ang bunga at maliit pa, and then yun po mga palatandaan na pwede na po natin silang ikarton. At saka yung presyo ay sobrang mura. So ngayon mga ka-farmers, dito tayo sa ating taniman ng kamatis. Kasi mga ka-farmers, sa ating pagbahagi ng ating mga practice ay nakakatulong po ito, lalo na sa mga baguhan at wala pang idea sa farming. So mga ka-farmers, ito po ay dati taniman natin ng kamatis. Okay? So una mga ka-farmers, yung mga balag na to at saka yung mga pusti na to ay ginagamit natin sa ampalaya. And then pagkatapos ampalaya, kamatis. Pagkatapos naman sa kamatis mga ka-farmers, ito, tataniman naman po natin uli ng ampalaya. So ngayon mga ka-farmers, bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, may tanong lang po na ating sasagutin. Kasi sabi ng isang kaibigan nating farmer, "Sir, pwede ba? Okay? Ang tinataniman ko ng ampalaya ay taniman ko uli ng ampalaya." Ang sagot ko, yes, pwede. Pero may gagawin tayo sa ating eryang pinagtaniman. Then pangalawang mga ka-farmers na tanong niya, ang seeds na itatanim niya ng ampalaya, sabi niya ay F2 kasi sobrang daw mahal. Ang F1, yung mga nasa lata, sabi niya sobrang mahal ka-farmers. Kaya nga nagtanong ako sa inyo kung pwede ba. Yes, pwede po ka-farmers, pwede po. So ngayon mga ka-farmers, alamin natin kung bakit sinabi ko sa inyo sa mga nakaraan kong mga video na ang ipto pwede natin siyang itanim uli. Pwede natin siyang itanim, pwede gawin pang F3. Bakit F1 lang palagi na sobrang mahal? Kasi mga ka-farmers, pag F1, ibig sabihin dyan, hybrid siya na isang beses lang natin siyang itanim. Kasi ang F1 mga ka-farmers, may protection siya sa virus, may protection siya sa virus. And then sa mga bacteria meron din. At saka pag F1, mataas ang resistensya laban sa sakit na ating kinatatakutan. Kasi may kumbal siya po mga ka-farmers. Pag halimbawa ay mag F2 na tayo, wala na siyang protection. So ang resistensya niya hindi nakatulad sa F1. So kung halimbawa ang F1 mo ay nagkasakit, and then doon ka kumuha ng mga buto para pang tanim, yung tinatawag nating F2, baka lalo pang lumala ang sakit. Halimbawa kung inaatake ng mga pamarako, baka sa susunod nasa 50% lang sa umpisa, baka sa pangalawa ay nasa 80 na o 100. So kawawa ka. Alam niyo ba kung bakit? Kasi same lang ang gasto mo sa F1 na may resistensya laban sa virus at saka sa mga sakit. Samantalang ang imong F2 ay wala, same lang sa gasto. Mag-fertilizer ka, magawa ka ng trellis para gapangan, at saka insecticide, fungicide, foliar, lahat-lahat, mga fertilizer. Same lang. Kaya kung ako sa inyo mga ka-farmers, kahit may kamahalan lang, titiisin lang natin ang mahal. And then ipagdasal lang po natin sa ating pong makikapal na sana nga pag halimbawa ay umaanay na tayo ay tumama sa magandang presyo. Kahit hindi man kataasan, at least makakatubo tayo mga ka-farmers. Kasi kawawa tayo pag palagi na lang mura. Kasi pag palagi na lang mura mga ka-farmers, walang farmers na makakasurvive. Kaya nga ang hinihiling ko na sa ating pong may kapal na kahit hindi naman kataasan, basta makapag-survive lang po tayo mga ka-farmers. So yun lang po So pangalawa nating sasagutin. So nasagutan natin ang F1 compare sa F2. Mga ka-farmers, may pahabol lang, pwede naman mga ka-farmers natin itanim ang mga buto na yung tinatawag nating mga native, yung mga off-pollinated na mga seeds.
ano po ang mga oven pollinated ng mga seeds, pwede kayo kumuha mga ka-farmers, no, ng mga buto at itatanim mo uli. Yun po ang mga oven pollinated. So pwede po sila. Katulad sa atsal, yung mga bumbil, okay, yung mga native nga atsal mga ka-farmers, yung kulay green ang balat, hindi yung inanukuha na produkto sa Swiss Navel, hindi. So marami mga ka-farmers, mga Coney Island, hybrid din, hindi siya pwede, F1 po siya. Pero yung mga native at saka bumbil, pwede siya kasi oven pollinated. Pwede ka kumuha ng mga buto doon at itatanim mo. Pero pag halimbawa ay F1, ibig sabihin isang beses na siyang itanim. Kasi ang F1 mga ka-farmers, nasabi ko na sa inyo, na may resistensya siya laban sa sakit o virus. Compare sa ating F2 na wala ng resistensya or protection laban sa virus o sakit. Okay, so yun na po mga ka-farmers. Sana nasagot natin ang isang tanong. So lipat tayo. Yung tinataniman niya ng ampalaya, tataniman pa niya uli ng ampalaya. Pwede ba? Yes po ka-farmers, pwede. Pero ito ang gagawin mo. Okay, ito, taniman po ito ng ampalaya. Ang gagawin ko pagkatapos ampalaya, ang lahat ng ampalaya bubunutin ko. Ang lahat ng mga nabunot kong mga puno, mga sanga at may mga bunga pa, hindi ko hayahang nagkalat lang, no? Kundi alisin ko sila o itabi sa taniman. Kung maaari, pwede pang susunugin. And then, ilan prep uli. Pagkatapos niya ilan prep mga ka-farmers, antayin mo ang mga 2 to 3 weeks. Araruhin mo siya uli. And then, sa pangalawa mong pag-araro, pwede ka nang mag-apply ng pang-disinfect para po sa fungus. Para po sa bakterya, para makaiwas sa mga fungus na ating kinatatakutan mga ka-farmers, tsaka sa mga bakterya. Okay, so ang maganda natin gagamitin dyan mga ka-farmers, pwede tayo mag-spray ng husako, pwede tayo mag-spray ng Serenade or Bioagronica Flash. Yun po ang magandang gamitin natin pang disinfect. Kung halimbawa ang gagamitin ninyo na produkto ay Bioagronica Flash, pwede kayo sa 15 hanggang 20 ml sa isang knapsack sprayer. Pag Serenade naman, pwede po siya mga ka-farmers, no, sa 40 hanggang 60 ml sa isang knapsack sprayer. I-spray siya sa buong taniman, no? And then, wag natin siyang i-spray na ang lupa ay tuyo. Alam niyo ba kung bakit mga ka-farmers? Kasi halimbawa Serenade, ang Serenade Bacillus, good bacteria siya. Pag tuyo ang lupa na napakainit ang panahon, hindi siya pwede mga ka-farmers. No, hindi siya pwede. Kasi ang bakterya mga ka-farmers, dumadami lang sila at saka umaatake lang sila sa maulan na panahon. Pero sa tag-araw hindi. Hindi po. Kaya nga less tayo sa sakit na bakterya sa tag-araw. Pero sa tag-araw ang marami, lalo na kung talong, ay yung Proteus borer at saka white fly, no? Kung sa ampalaya naman, ano po mga ka-farmers, kadalasang sakit yung mga tinatawag natin sawing unsucking insects. So binibya lang para hindi madaling maninilaw ang mga dahon ng ating mga ampalaya. And then alternate sa ibang mga and then pag mag-spray tayo ng fungicide, samahan na lang natin ng insecticide na compatible. Halimbawa, kung gagamitin mo yung binibya, ang fungicide mo ay Forso. So yun po ang compatible sa binibya. Kung halimbawa ay alika, pwede ka sa Ortivatap. Pag score, pwede ka sa alika, no? Kasi ang alika pwede sa Amistar, pwede siya sa Ortivatap, pwede siya sa score, no? Sabay i-spray. Kasi yung mga fungicide na yun mga farmers, katulad ng Amistar, kaya po niya protektahan ang buong katawan ng halaman. Mapuno, masanga at madahon, mabunga at mabulaklak. Pero maganda siya gamitin sa tag-ulan. Pero sa tag-araw mga ka-farmers, kasi iba ang ating ginagamit ng mga fungicide, pwede lang tayo sa Daitin Anthracnol. Kung magamit man tayo ng mga systemic na mga fungicide, yung mga EI Typhanate, katulad ng mga Topsin M, Typhanate siya, or Armor, so yung mga ganyan mga ka-farmers, or Typhanate sa agwi. So yung mga ganyang EI mga ka-farmers. And then kung liquid naman, para pang pwede carbendazim, no? Pwede ang mga carbenda, no, mga carbendazim.
Pwede din mga ka-farmers ang AI ng mga difluconazole. Pero mas maganda, daitin antraco lang and then Thiofanit. Pero kung halimbawa hindi na kaya sa mga systemic na powder, doon tayo sa liquid. So yun po mga ka-farmers, no, ang ating practice patungkol dyan. So ngayon mga ka-farmers, pag halimbawa ay balak mo nang itanim, yung punla bago itanim, halimbawa pag ampalaya, kasi tinaniman siya ampalaya, pag abot ng 1 buwan kasi pwede na siya. So sa pangalawang araro mo, mga 3 weeks, pwede ka nang magpunla. Para pag abot sa 1 linggo, kasi ang ampalaya pwede itanim 8 days to 10 days, no? Kung halimbawa 3 weeks, nasa mga 20 days. Kung 30 days ang nabanggit natin, so pagka 30 days na, mula siyang nabunutan, then na ilang frape, so pwede ka na magtanim uli. So once na makapagtanim ka na mga ka-farmers, ito lang ang ituturo ko sa inyo. Na yung punla, pwede nyong ibaon, no, sa tubig na may pwede Sirinid, pwede Bioagronica Flask. Kung halimbawa Sirinid mga ka-farmers, 20 liters, pwede kayo maglagay ng 20 ml. Ayan, 40 ml. Pero pag halimbawa ay Bioagronica Plus, 20 ml lang sa 20 liters. Yun lang po mga ka-farmers. Tapos ibawat ang punla. Yung ugat lang, wag isama ang dahon. And then itanim. Pag once na itanim na, pag dilig nyo ng fertilizer 3 days after transplant, pwede mo na isabay mga ka-farmers, no, sa fertilizer ang Sirinid. Ano po ang mga fertilizer sa bago nating tanim na ampalaya? Ito po mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Ang ating ginagamit Unique 16. Pero walang Unique 16, pwede Triple 14. And then, ang ilahok natin dyan mga ka-farmers ay yung Mega Multiplant Vitamin, okay, Dufus, at saka Wucosim Granule. So yun po mga ka-farmers ang maganda. Kung gawin mo ang basal application or putting, pwede mo butasan sa lalim ng mga 6 inches. Maglagay ka ng fertilizer 10 hanggang 20 grams sa bawat butas mo na may lalim na 6 inches. And then mag-add ka pa ng epot ng manok. Pero pag diretso mong itanim, pwede mga ka-farmers, ito lang ang gagawin mo. Ibaon mo ang mga punla mong ampalaya sa Bioagronica Plus sa 20 liters, maglagay ka lang ng 20 ml, pag Sirinid 40 ml, and then itanim. Then 3 days after transplant, didiligan mo siya ng fertilizer na may Sirinid. And then hindi ka na lang magputing. And then pagkalipas ng 2 linggo, pwede ka na mag-add, no, ng fertilizer. Ang gagawin mo, ipaikot mo sa puno, mga 4 to 6 inches ang layo, ipaikot sa isang puno sa dami na 20 grams. And then ipot ng manok. Din tapos tambakan ng lupa. Pwede ganyan mga ka-farmers kung hindi kayo magputing. Kasi mapakinabangan po sa inyong ampalaya. And then ang pag-alaga po ng ampalaya gamit ang mga fertilizer, every week siya. Sa foliar pwede natin gawin po every week, no? Kung halimbawa ang fertilizer mo ay binigay mo sa araw ng Friday, pagka next apply ng fertilizer, Friday din. Kung ang foliar mo ay Tuesday, sa next Tuesday, ganun din, no? Ganyan mga ka-farmers ang aking practice. Sana nga i-try nyo para kayo mismo mga ka-farmers ang makaka-probe. So yun po, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang mai-share ko sa inyo patungkol dyan. So marami pa tayong pwede nating pag-usapan dito mga ka-farmers, no? So kung may mga tanong man kayo at mga request video na wala pa tayong mga upload, mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo, huwag kayong mahiyang magtanong. Kasi hindi naman ako ganyan mga ka-farmers. So kung halimbawa may ipapagawa kayong video tapos may na-i-upload na ako, mga 3 or 5, ang reply ko mga ka-farmers, ka-farmers, meron na po akong tips tungkol dyan, pakicheck na lang po, i-type lang yung ganyan. Kasi pag once na i-type ninyo, nasa channel po kayo, no? Nasa channel ko kayo nanonood, yan, pag i-type nyo, lumabas dyan mga ka-farmers. Kung halimbawa ang problema, no, ituro ko lang sa inyo, ang problema ninyo ay fruit shoot borer sa talong, o magandang insecticide para sa fruit shoot borer, pag i-type mo, lumabas dyan sa aking video din. Tapos ibinahagi ko sa simpleng pamaraan kung paano gagamitin ang mga produkto para madali at hindi tayo mahirapan sa pagkontrol sa problema natin sa fruit shoot borer. So ganyan mga ka-farmers ang ating mga ina-upload na video. So kung ang problema mo nimo
ay white fly. Type lang nimo insecticide para sa white fly. Yan, lumabas yan mga ka-farmers. And then makita mo ang produkto, and then ang dosage, then pinakamainam na panahon, no, sa pag-apply ng mga produkto na aking ginagamit. So yun po lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers ang ma-share ko sa inyo sa araw ito. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye bye and God bless. See you next vlogs. Happy watching.